Good morning, good morning, good morning sa ating lahat. Ito na naman po si Sir Cotaylo sa ating sunset moments. Dapit hapon na. Bumaba na ang haring araw. Kaya tingnan natin kung ano ang mga nangyayari noong sumikat pa ang araw. By the way, be careful more dyan sa Hokkaido. May sunstorm dyan. Dumating pa rin sa Niigata. Ngayon din, it's snowing here in Nagano. So, be more careful mga taga Hokkaido. Pati yung dalawang anak ko dyan sa Sendai, nasa northern Japan sila. I hope they're all fine in there. Okay. Meron lang akong gustong i-share din. Maybe this can be motivational or educational to most, if not a few of our listeners today dito sa ating sunset moments. Merong isang judge na si Judge Porter na nagsabi na panood ko rin ito sa isang kaso na hinahawakan niya. But along the way, nasabi niya doon sa defendant na it's not only what you say, but also what you see. So, mga hugot din ito. Kung meron kang naririnig, i-double check mo muna, baka kay Marites yun. Mas maganda rin siguro tingnan mo yung Linggo. Pakinggan mo rin yung Lunes. Yun nga, may mga fake news na ngayon. Pero ang salita ng Diyos na naibigay man sa buong mundo, na evangelize man sa buong mundo, ang salita ay naging salita lamang o nanatiling salita lamang kung hindi ito pinanghawakan, ginawa at naging responsibilidad ng mga nakikinig doon sa salita. Ito ang isang bagay na gusto nating tumbukin ngayon. Meron din itong isang vlog, reality din ito, tungkol kay Bong at saka kay Jinky doon sa isang vlogger na kung saan nagkaroon ng a quick relationship between the two, the man and the woman. And then, in just a few span of time, they just talk, particularly sa phone before, and then in a week of nagkaroon face-to-face talaga sila, and they stay together, nag-break out agad-agad yung relationship. Buti, yung planong magpakasal sila ay hindi pa nagawa, hindi pa nangyari. Kaya, sa akin maraming bagay ito, or malaking bagay ito, na dapat din nating tiyakin. What we have listened or heard, what we have heard should also be seen. Kailangan makita rin natin yun. Now, ang isa rin lang, kasi masasabi nating relate ka ba dyan? Ginawa mo rin ba yan? Ba't ka nagsasalita ng ganyan kung hindi mo rin pala ginawa, hinawakan yung responsibilidad? What I'm trying to say here is, kung ikaw din pala ay nanloko sa ibang tao, bakit ka magsasalita kung ikaw pala yung nang-ghost or naging makasalanan dun sa iba? Well, masabi nating kung may nangyari mang naging may kasalanan siya, naka-reflect din siya
or natingnan rin niya na nasaktan niya yung isang tao dahil lang sa ginawa niya. Kaya napag-aralan niya, nakumbinsin niya sarili niya na dapat hindi ganun ang ginawa ko. Nasaktan ko tuloy yung isang tao. Kailangan baguhin ko na yun. And because of that, he tried to change the way around na pagsabihan yung mga tao na kahit nangyari sa kanya yon o ginawa niya sa kanya yon, mabigyan din ng hindi man warning, kundi mapagbigyan man ng isang kung anong ibig sabihin nitong ma-educate, mapag-aralan din ng tao kung ano ang talagang posibleng na mangyayari kung hindi mo talaga matinang mabuti or maintindihan mabuti kung ano yung sinasabi niya. Baka ma-space out ka rin. Now, ito ay sa isang tao or sa mga katauhan lamang. Ngunit, kung titingnan rin natin sa mga institusyon, sabihin natin sa isang loob ng paaralan, nagtuturo ngayong teacher, tapos iniisip-isip ng estudyante, dada ka ng dada dyan, alam naman namin kung ano yung ginagawa mo. So, they may be judging to somebody who is talking, but people also listen. Students also try to enroll and study what is being taught. Then they should also listen and look on how it can be applied within themselves or to the surroundings, to the social environment. Even in your own family environment, family relationship. To judge is not that good. We have to observe, research, kung ano talaga ang totoo. Huwag lang yung nakinig ka lang. And then, di mo alam, sugar coating lang pala yun. At kung ang isang tao naman ay may ibang puntirya, salita siya ng salita, pakita siya ng pakita ng magandang bagay para lamang makuha niya ang kagustuhan niya. Say, nanligaw. Walang taong nanliligaw na pinapakita niya yung kasamaan niya, yung masamang ugali niya. Sa manliligaw, talagang buhos na buhos yung kabutihan na gusto niyang ipakita at madama ng kanyang nililigawan. Ngayon na nakuha na ng manliligaw yung gusto niya sa babae o sa kanyang partner, ano ang next na mangyayari? Kung totoo ang pagmamahal nung nanliligaw, then, along the way, tingnan mo pa rin mabuti. Hindi lang isa, kundi kayong dalawa na. Ang ibig sabihin, pag-usapan nyo na kung ano talaga o saan pupunta ang mga nangyari o ginawa ng ninyong dalawa. Ngunit, kung isa lamang ang may selfish na motibo at kumbaga namimingwit lang pala siya, pakitang tao siya na magandang pinapakita niya doon sa niligawan niya,
anong mangyayari? Anong tawag doon? Sugar coating. Ang sa labas lang ang masarap. Toppings kumbaga sa cake. Yun ang isang maganda. Masarap ba talaga? O baka sobrang tamis nga lang or matamis. Pero, no, sa loob-loob, hindi lamang ng cake, hindi lamang ng pagkain, kundi sa isang tao, masarap din ba? Maganda rin ba? Ang nasa loob ng taong yun. Nanliligaw alangan naman sabihin niyang, I love you, dito muna tayo, dito tayo sa hotel. Bakit? Wala lang, dalawa lang tayo. Hindi mo alam kung ano talaga ang motibo. Sa unang pa lang, agad-agad, I love you. Yun pala, hindi talagang ang love niya ay pagmamahal, kundi I need you. So, doon makikita na hindi lamang narinig mo yung I love you, I like you, kundi tingnan mong mabuti kung ano talaga ang kagustuhan ng taong yun. Punta tayo sa malaking sphere na kung saan hindi lamang sa isa o dalawang tao o sa loob ng isang bahay. Sa politika o sa lipunan. Andun, mag-uumpisa na yung kampanyahan. Eleksyon ngayong Mayo diyan sa Pilipinas. Mag-uumpisa na ang kampanyahan at saka sa Marso, so sa local government units. Wag lamang makinig at makinig. Kung gusto nilang manalo, talagang lahat-lahat na sasabihin nila ay yung mga mabuti sila at may maganda silang hangarin. Pero, ingat din ang mga bumoboto. Bakit? May puntirya lang talaga yung mga kandidatong yan. Para sa sarili nila. Gagasto sila ng milyon-milyon para sa 3 taon na maninilbihan sila. Maninilbihan o sisilbihan? Saan mapupunta yung milyon na ginastos nila para manalo sila? Sabi ng COMELEC, 3 peso para sa isang botante ang pwedeng gagastusin lamang ng nangangampanya o na kandidato. 3 peso. Anong ibig sabihin nun? Isang Xerox copy ng leaflet tungkol dito sa isang kandidatong ito. Pero yung nagsasalita, nagagather sila, nagkakaroon sila ng gathering na kung saan merong mga campaign, launching, ikot ng ikot sa buong Pilipinas o sa buong bansa. Hindi lang 3 pesos bawat kandidato o bawat bumoboto ang gastos doon. Milyones. Sa 3 taon, sasayangin lang ba nila yung milyones nila? Yan pag-isipan. Huwag lamang pakinggan. Now, just like what Judge Porter say, it's not only what you say, but also what you see. Kaya itong bagay na ito, medyo magandang bagay ito kung talagang tutumbukin natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga pumupusta
para manalo sila. Na? Yun pala ay meron silang sariling kagustuhan at hindi para sa inyong dalawa o para sa buong sangkatauhan o para sa karamihan. Kaya kung manligaw ka man, be careful. Mas maganda siguro na yung mga magulang na lang siguro ang hahanap ng para sa inyo. No? Bakit? Alam na ng magulang kung sino yung gusto niyang ipares para sa anak niya. No? Anong ibig sabihin dito? Mga kasaysayan natin. No? Ang mga magulang ang naghahanap ng magiging kapartner ng anak nila. Sa India, meron din siyang kultura. Pagdating ng 30 taong gulang ng isang anak nila, ang mga magulang na ang maghahanap ng magiging partner ng anak nila para mag-umpisa na sila, mag-asawa na sila, magkaroon na sila ng sariling pamilya. Kultura yan, pero take a look on it. Mga nagdaang panahon yan, pero dito ngayon, hindi lamang isang bagay ito, o maliit na bagay. Baka mas space out ka rin lang. Okay? So, ganun po ang mga sikat nakikita natin sa sikat ng araw. Sa pagdating ng dapit hapon, tingnan nating mabuti, i-analyze natin kung maganda ba ang nangyayari sa buong araw ng ating panahon. Ito po si Sir Cotaylo sa ating Sunset Moments. Ingat po tayong lahat.